Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang araw po sa atin lahat, mga kaibigan. Sumainyo sana ang kapayapaan ng Allah. Ngayon po ay ika-20 araw ng Hulyo 2025. At tayo po ay magbibigay ng napaka-importante pong mensahe ngayon sapagkat ngayon po mapapagtibay ang ating paninindigan laban po sa pagdagsa ng fake news dito po sa ating bansa. Bago po natin pa-iralin ito, abay medyo maglalambing po sa inyo ang kawal ng demokrasya. Libre naman po ito, wala naman pong bayad. Pakipindot lamang po yung subscribe para sa ganon, umabot na po tayo sa 100,000 subscribers. E dyan pa lamang medyo kinakabahan na po ang mga inchik sa atin sapagkat nabalitaan po natin isa sa mga minomonitor ng Chinese Embassy ay ang ating pong YouTube. At ito po yata ay isa sa mga nais po nilang tapatan, nais po nilang pagtulong-tulungan gamit ang mga Filipino vloggers. Sa mga tuwid, ang China, mga kaibigan, ay umuupa ng mga Pilipino upang sa ganun ay labanan, sagkaan ang isang makabayan na pamamahayag pareho po nitong sa kawal ng demokrasya. Tayo po ay dedicated warrior against Chinese aggression in our homeland. Yan po yung maliwanag at kaya po natin na-English yan para yung kanilang translator ay hindi nadadaan sa mga Pilipino, bagamat ang mga Pilipino ay marami pong kumakampi sa mga inchik sa bansa po natin, sa ating pong kultura, napakarami pong traidor. Katunayan, karamihan ng ating pong mga opisyalis ay traidor sa pangunguna po ng mga senador na pareho ni Chis Escudero, Francis Tolentino, Alan Peter Cayetano, Marcoleta, siyempre yung bugok na baboy na Muslim na si Robin Hood Padilla. Mapapatawad po natin ang kabubuhan ni Padilla. Ang hindi po natin mapapatawad ay ang kanyang pagiging pro-China. Yan po natin hindi napapatawad dyan. Napapatawad po natin kapangitan ng ugali, kabubuhan, at yung ang grammatical English ni Marcoleta. Bagamat sinasabi, abogado, mali po syntax ng kanyang mga paggamit ng English, at kung ito po yung mga karating sa kanya dahil po sa inyong pagpapakalat, pag-share itong ating panutuntunan dito po sa YouTube, pakisabi na naman po, inahamon siya ng debate sa wikang English ni Waldy Carbonell. Yan po ay pakalatin po ninyo sapagkat ang magiging tema po niyan ay yung pagtatraidor at ang kanyang paninindigan na ang West Philippine Sea ay imbento lamang natin o katang-isip lamang natin. Ngayon, tayo po ay maninindigan at kung sa paninindigan na ito, meron po mga mag-misinterpret sa atin o magbibigay ng malisya, abay wala po tayong pakialam. Hindi po natin sila bibigyan ng puwang upang sa ganun makaapekto sa atin ang kanilang malisyosong pagsagka sa ating pong paninindigan bilang kawal ng demokrasya. It comes with the territory. If you're doing good, there will be other people who will be mobilized in order to downgrade you or even lead your program to a slant that is not intended to be met.
Eh, ganun po talaga ang buhay ng mga mamamahayag. Pag ikaw ay naninindigan, ulila ka, hindi ka masyadong popular sa kahit na sa iyong kapwa journalist, hindi po tayo basta vlogger. Tayo po ay klasipikadong journalist at hindi lamang po tayo basta journalist. Tayo po ay naging publisher, editor, at naging professor ng journalism sa Polytechnic University of the Philippines. Tayo rin po ang author ng libro na tungkol po sa kasamaan at kabuktutan ng sindikatong pangalan ay Duterte Death Squad na naging tema ng revelasyon ko or expose sa akin pong aklat. Ang aklat po natin na A Country Run Like Hell. Tayo po ang author niyan at ang nilalaman po niyan ay yung pong mga sekretong deal, mga ebidensya ng prosecutor ngayon sa ICC hinggil po sa sindikato ni Duterte at ang kanyang reign of terror o ang kanyang malawakang pananakot at pagtampalasan sa ating po mga batas. Naninindigan po tayo, bagamat in-expect na po natin na meron po mga tutuligsa, may mga basher, maninira, wala po tayong pakialam dyan. Naninindigan po tayo na compared to Duterte, abay papagtsagaan ko na po itong Pangulo natin ngayon, itong si Bongbong Marcos Jr. Bagamat ako po ay naging isang avid warrior against the dictatorship, eh hinihiwalay ko po yung ama sa anak. Yung pong diktadurya ni Marcos ay under martial law, under dictatorship. Ngunit dito napatunayan po natin at wala pong ibang naghikayat sa akin na magbigay ng suporta kay Bongbong Marcos sapagkat sa kanya po natin nakikita ang paninindigan na hubad na walang-wala kay Rodrigo Roa Traidor Duwag Duterte. So bakit po tayo nagbabago ng ating pong paninindigan? Abay sapagkat napapag-isip-isip po natin, napakagulo na po ng ating bansa. Ayan at kaaga-aga pa lamang nagkakampanya na po ng puspusan itong pamilya Duterte sa kanilang planong magbabalik sa Malacanang at tayo po naman ay naniniwala na kaya po nila yan sapagkat napakarami ng pera ng mga Duterte. Hindi po ninyo may imagine sila, ang pamilya nilang Duterte, ang pinakamalaking korap na pamilya sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Hindi po ninyo ma-imagine. Siguro itong studio ko na ito ay hindi po kaya na makontain o dito po mailagay lahat ng yaman ay hindi po magkakasya rito. E doble po nito ang size nitong ating studio. Sapagkat dyan po ang ating bedroom, and nandito po naman sa aking likuran ang ating pong opisina at ito po ay nagsisilbing studio po natin. Sa 3 kwarto na ito, yung pong pera ng mga Duterte ay hindi po mapapagkasya dito sapagkat napakarami pong pera at dahil po dyan, naniniwala po tayo na pag ang Pilipino ay nagmisturang Pilipino pa rin, mananalo mga Duterte at kaya nga po nadulas na yung si Basti Duterte kaya ko hinamon ng duelo yan sapagkat sinabi niya na pag nakabalik daw sila sa 2028 sa Malacanang, bobombahin ang Ilocos Norte. Ilocano ko, tulad daw ng ginawa ng tatay niyang pagbomba ng Marawi City. Kaya yan ang
the only Muslim city in the Philippines, balik Islam din po ako. Kaya nga po sabi ko, marami ka pang idadamay ng mga bata, matanda, babae, bobombahin mo ang Ilocos Norte. Abay, hinahamon kita ng duelo, Mayor Baste Duterte. Sapagkat yung tatay mo, hinamon ako ng duelo nung araw niyan. Sumipot ako sa takdang oras, napaaga pa nga ako ng 5 minutes sa takdang lugar. Pero ang tatay mo ay hindi sumipot, na duwag sa akin. At sapagkat duwagan Duterte, hinahamon kita, sabi ko sa kanya. Ito po ay nung November 10, dyan po sa Luneta. At sapagkat padalas naman po siya dito sa Luneta, dyan po siya nag-check-in sa Soler Hotel. Abay, 3 kwarto ang kinukuha niya po yan sa tuwing nandito siya. And that is every month. Malapit lamang po yan sa Luneta. Ang sabi ko, sumipot ka sa Luneta, magduelo na lamang tayo. At sapagkat duwagan Duterte, isama mo na yung sanggano na senador na si Bato de la Rosa. Ganun pa rin po, nangulila po tayo sa Luneta. Andun ang mga vloggers na pro Duterte, nagitla po sila sapagkat andun po ako. Walang anino ang Duterte, walang anino ang Bato de la Rosa dumating dyan po sa Luneta, November 10, 2024. Bakit po tayo ngayon nagpapakita ng paninindigan? Hindi po tayo nangingimi na tayo ay pulaan, tayo ay fake news, sapagkat uso po ngayon ang fake news, paninira. Kaya nga po tayo magbibigay ng depensa sapagkat hindi totoo ito pong pinapakalat ng mga supporters ni Duterte hinggil po sa chismis doon po sa Tantoco case sa California. At bagamat kapwa po natin media man yung nagpakalat ng fake news, ang pangalan ay Roberto Tiglao, si Bobby Tiglao. Aba, hindi po tayo mangingimi magsasabing si Tiglao ay nagsinungaling hinggil po dyan sa Tantoco case na yan. Wala pong nakausap na Marcos o pro-Marcos. Ang nakausap ko po ay taga-California na Pilipino, at sapagkat marami po tayong mga kaibigan dyan sa Amerika, lalo tigit dyan po sa California. Abay, nalaman ko po yung mga chismis dyan. Meron po tayong branch sa Alpha Phi Omega na malapit sa Beverly Hills Police Department. Pinaimbestiga ko po yung paninira na yan ng mga DDS, Duterte, die-hard stupid supporters. Abay, lumalabas na yung source ni Roberto Tiglao ng Manila Times, mga kaibigan, ay fake. O hindi po fake, kundi sinadya po nilang maliin. Sinadya nila sapagkat ang kanilang pinagsisilbihan ay interes ng mga Duterte at hindi interes ng katotohanan. Diyan po tayo mag-aaway sapagkat naninindigan po tayo sa katotohanan. Ano po ang aking po nakikita kay Bongbong Marcos? May marami pong issue laban sa kanya. Ang iba po niya ay totoo. Pero yung major issues na gusto po natin makita, marinig sa kanya, ay na aking po narinig. Una, narinig ko sa kanya na hindi niya isusuko kahit na isang pulgada kudrado ng teritoryo ng Pilipinas. Abay, gusto ko po yan, yung paninindigan na yan, sapagkat yung kanyang sinundan na Pangulo, yung Rodrigo Roa Traidor Duwag Duterte, mga kaibigan, hayagan. Kitang-kita ko, narinig ko sa telebisyon nung binangga ng China ang barko binangga ng barko ng China
ang kahoy na pamboat ng mga isdang Pilipino dyan po sa malapit sa Mindoro. Nanindigan si Rodrigo Duterte na buong tapang. Ang sabi niya, aksidente lamang yan. Yan ay maritime navigation accident. Abay, binangga na po. Hindi man lamang pinulot o sinalba yung mga sisinghap-singhap ng mga Pilipinong biktima ng pagbabangga. Alam po ninyo, sa batas ng dagat, pagka meron kang nakitang sisinghap-singhap, palutang-lutang na tao, tungkulin mo bilang isang seafarer o mamamalakaya o magdaragat. Tungkulin mo yan ay isalba. Ito, hindi lamang binangga, iniwan pa, nag-U-turn, umalis. Ang ating mga kababayan, mga mangingisda, sisinghap-singhap. Abay, pinuntahan ni Secretary Manny Piñol ng Duterte Cabinet ang mga mangingisda upang huwag magreklamo kahit kanino man laban sa China sa ginawa nilang pambubusabis, pambubuli at pagtangkang patayin ang ating po mga mangingisda. Sinong kinampihan ni Duterte? Ang INCIC. At sinabi niya, wala yan, aksidente lamang yan. At nung niraise ng isang makabayang congressman, sabi niya, wala silang karapatan mangisda dyan sa exclusive economic zone area natin. Ang sabi ni Duterte, I allowed them. Pinayagan ko sila. Abay, diyan po tayo nagsisinakbon damdamin. Kaya nga po, hindi po ako nangingimi pag sinabi ni Sara Duterte na na-imagine niya pinupugutan niya ng ulo si BBM at siya ay binibigyan na ng kaso laban po sa pagbabanta niya sa buhay ni BBM, buhay ni Lisa Araneta Marcos at ni Speaker Romualdez. Abay, hindi po tayo magtataka na tayo ay bibigyan din ng demanda tungkol po sa aking pronouncement na pag dahil dyan nanindigan pa rin si Duterte para sa China, ako, si Waldy Carbonell, tatagpas sa ulo, sa liig ni Duterte. Yan. May ebidensya pa, meron pa ako nitong Chris Matalas, si Sara, salita lamang. Tayo ay meron pong dalang ebidensya na handa kong tagpasin ang ulo ng kahit na sinong Duterte at lahat ng kumakampi kay Duterte hinggil po sa paninindigan niya tungkol sa China. Isawan niyo na dyan yung bobo na senador ng pangalan Robin Padilla, nagkukunwari pang Muslim. Fake Muslim po yan. Ang tawag po namin dyan ay haram. Yan po ay fake sapagkat pag ikaw ay Muslim, hindi ka traidor, hindi ka kakampi sa China, laban sa Pilipinas, hindi ka magtatangkang gawing legal ang pag-asawa ng lalaki sa lalaki tulad ng unang panukalang batas ni Robin Padilla sa Senado, same-sex marriage. Tama si Manny Pacquiao, yung sinabi niyang mabuti pang hayop, alam nila kung ano kanilang kasarian. Bagamat siya po ay pinatakti ni Vice Ganda at ni Boy Abunda, hindi po natin papakialaman yung kanilang debate na yan. Ang ating concern ay yung kanyang paninindigan na dapat daw gawin pa natin partner ang China sa pagbubungkal ng langis sa ating karagatan. Stupido. Bawal nga yan sa saligang batas sapagkat sa saligang batas natin maliwanag na sinasabing exclusive economic zone
ay exclusively for Filipinos only. Hindi yan kasama Inchik, hindi kasama Amerikano, o kahit na sino mang dayuhan. Tayo po ay sumusuporta mula ngayon kay BBM sa kanyang paninindigan na hindi niya isusuko kahit na metro pulgada ng teritoryo ng Pilipinas. I will be with you. I will be supportive of you, President Bongbong Marcos, because of that stand. And I will do my job in defending you whenever the chance to do so would prop up. Kaya nga po, tayo naniniwala sapagkat under the regime of Bongbong Marcos, abay, napahuli niya ang isang notorious na wanted sa Amerika na magawa't Pilipino ay nag-aasik ng lagim dito sa Pilipinas. Ang pangalan ay Pastor Kibuloy. May at least ubusan po yung kaso, nagkaroon ng warrant of arrest at yan ay nahuli ng isang maghiting na People's General, Police General Nicolas Torre III. Nagbibigay po tayo ng paggalang kay General Torre dahil po sa kanyang achievement na yan at lalo tigit sa kanyang achievement na yung mamamatay tao na hepe o presidente ng mga sanggano o sindikato sa Pilipinas ng pangalan Rodrigo Roa Duterte ay nahuli niya at isinorender sa Interpol upang sa ganon dalhin sa Hague, Netherlands, na kung saan ngayon ay nasa custodial, hindi pa naman po kulungan yan, custodial center ng International Criminal Court doon po sa Netherlands, sa Europa. At dyan po ay maraming mga Pilipinong traidor nagsasabing, abay, bakit natin sinurrender sa dayuhan ang ating karapatan na tayo dapat ang humusga, tayo mga Pilipino ang dapat humusga sa kapwa natin Pilipino, lalo tigit sa Pangulo. Okay, ang aking pong kasagutan dyan, pag Pilipino na korap ang humusga, makakalaya lamang po yan si Duterte sapagkat na-master nilang korupsyon. Ang ating pong katarungan ay katumbas lamang ng pera. Ika nga nila, pera-pera lamang yan. Eh kung ganyan po ang filosofiya, wala pong katarungan dito sa ating bansa. Salamat at merong Trillanes, salamat at merong ICC, salamat at merong tayong General Torre. Yan po ang ating bibigyan ng suporta. Diyan po ako kakampi, diyan ako hahanay. At kung sino man ang magnanais na mamuno ng bansang Pilipinas upang tayo ibulid sa China, kakalabanin ko po yan. Kakalabanin ko yan. At hindi po tayo titigil upang sa ganon makakumbinsi tayo na ating mga kababayan na nasa kamay natin ang pagliligtas ng ating sariling bansa. Hindi lamang laban sa Inchik, kundi laban na rin sa mga Pilipinong nais magbulit sa atin na maging probinsya tayo ng China. Kaya nga po, tayo ay nananawagan na sumuporta po tayo dito po sa ating pong pamahalaan ngayon kay Bongbong Marcos. Huwag na po natin suportahan yung mga taong nagnanais na sumira sa pamamagitan ng fake news. Akalain ninyo, nais ni Bongbong na maging 20 pesos lamang per kilo ang bigas. Eh sabi nga niya aspiration yan. Yan ang kanyang ninanais, yan ang kanyang pinapangarap. Eh nung malapit na po magawa yan, andyan na si Sara Duterte, sabi niya, yung 20 pesos na yan,
Hindi pa naman nangyayari. Ilulunsan pa lamang sa Cebu. Yung sabi niya, hindi makakain ng tao yan. Baka pagkain lamang yan ng baboy. Hindi pa nga nangyayari. Meron na agad husga. Yan po ang aking po sinasabi. Napakaagang mamulitika ito mga Duterte sapagkat nakakasiguro sila na meron isang malaking relihiyon na para pong nabili na nila yan sapagkat kanta sa kanilang kamalian at kanilang pagkakasala sa krimen, abay sinusuportahan pa rin sila ng relihiyon na ito. Kayo po ang bahala, mag-isip ko ano yung relihiyon na yan. Yan ay mga relihiyon ng mga Marcoleta, mga traidor. Yan ay relihiyon ng mga bulag, pipi at bingi sa katotohanan na may tungkulin tayong lahat upang ipagtanggol panindigan para po sa bansang Pilipinas laban sa agresyon ng China at laban sa mamandarambong ng kaban ng bayan. Alam na po ninyo ang ibig ko sabihin at kung ano po iniisip ninyo, yan din po ang aking iniisip. At pag umabot po tayo ng malaki ng ating subscription, abay magtatalumpati na po tayo kung saan lugar sa Pilipinas upang labanan where it must be met. Yan pong pananalasa ng insik sa ating pong teritoryo at soberenya ng ating bansang Pilipinas. Ako po ang kawan ng demokrasya, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas. Allahu Akbar.